Kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you at magandang umaga sa inyong lahat. Sa iba't ibang dako ng mundo, kung tanghali o gabi, magandang tanghali po at magandang gabi po sa inyo. Dito po sa amin sa Pilipinas, ang oras po ay alas 9:25 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat at palain po tayo ng Ama ng ating may likha sa atin. Salamat po doon sa mga nag-subscribe at sa mga nag-views. Thank you. Sobra ka pong na-appreciate. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na po like na lang or comment doon sa baba, thank you. God bless po doon sa ganun. Na-appreciate ko na po yan. Sa mga nagko-comment, negatibo man siya o positibo, iginagalang ko po yun. Lagi kong sinasabi, iginagalang ko po opinion mo. Kaya wala po kayong maririnig na mga negatibo na magmumula sa atin. Basta lahat tayo may karapatan sa komento. Maging negatibo man yan o positibo, salamat po at salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ang re-reaction na natin po at bibigyan natin kaunting opinion ay yung tungkol sa inilabas na ebidensya ni Maharlika na nagmula daw po yun sa PDEA. Di ba? Dokumento na nagmumula po daw sa PDEA. 2012 yan. Ang Pangulo po niyan ay si Pinoy. Ang mayor po ng Davao noon ay si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, hindi pa siya presidente niyan, yung Tatay Digong. Mayor pa lang siya ng Davao niyan, yung 2012. Kasi nagkuhan si 2011 ba yan o 12? 2000 din ang ating Pinoy na presidente, di ba? 16 naman ang ating Digong, 16 ng presidente yan. Ibig sabihin, mayor pa lang siya ng Davao noon. Okay? Bigyan natin ng reaction at opinion yung nilabas niyang ebidensya. Ang i-establish natin dito kung legit ba siya o hindi. Diba? Yan lang naman eh. Pero sa panig ko po, kung ako tatanungin, wala po akong karapatan sabihin legit. Hindi ko rin pwedeng masasabi na hindi legit o fake yan. Hindi ko masasabi po yan kasi hindi tayo expert yan. Diba? Wala tayong kaalaman tungkol dyan sa yung mga dokumento. Ang makapagsasabi lang yan, yung mga may kaalaman dyan sa dokumento kung talagang legit ba o hindi. Okay? Yung inilabas niyang dokumento na nagmumula daw sa PDEA na may mga kasama pa di ba? Mga celebrity o artista itong ating BBM. Doon sa order, hindi po yan ha? Marami kasi nag-comment doon, kung daw drug test. Hindi po drug test yan. Order yan para puntahan yung location o arestuhin yung mga nandun. Order po yan, may agent po yan, di ba? Sa kanyan, galing sa PDEA, pero kanyan, mula sa opisina ng President ng Pilipinas. Sa panahon nun ay si Pinoy, di ba? Ang base sa nilabas na pahayag ng Maharlika, baka nga daw, di ba? Baka nga daw hindi nakita ng presidente yung order na yan. Bakit? Anong dahilan niya? Pinigilan daw yan o kumbaga pinigilan ng isang cabinet member na wag isagawa yung tinatawag na order na yan. Pinigilan. Pinakiusapan na wag ng punta o ganin. Parang ganyan ang lumalabas sa statement ni Maharlika. Kaya sa kanyang palagay, baka nga hindi daw nakita ng presidente yan. Pero nagmumula sa opisina ng presidente yung dokumento na yan. Pero PDEA ang nakalagay sa logo, di ba? PDEA. Pero siyempre, kanyan, kailangan alam ng presidente, di ba? Yun yung paliwanag ni Maharlika. Pero establish natin kung totoo o hindi. Ano bang mga pwedeng masabi natin na totoo? Ano ba pwede natin masabi na hindi totoo, di ba? Yun po yung ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaction at opinion. Batay lang po. Hindi po tayo expert nagpapaliwanag po tayo. Hindi po tayo expert. Tingnan lang natin yung dokumento nung nakita naman natin, di ba? Yung dokumento, kung ano mga nakalagay, di ba? Kumbaga sa kwan. Yun ang ating aalamin kung totoo o hindi. Kung ako tatanungin, hindi po ako makakapagsabi kung totoo. Kaya maghintay tayo ng investigasyon, maghintay tayo ng release pero batay sa aking pangunawa, sa aking dapat magbigay ng pahayag ang ating Pangulo diyan.
kung ano man ang maging rekomendasyon o ano man ang maging payo ng mga nakapalibot sa kanya o ano pa man, sila nakakaalam niyan. Diskaya. Pero batay sa akin, ako Pilipino, taong mamayang Pilipino, hihintayin ko. Sa akin lang opinion ko lang po ito dapat may marinig ako na pahayag na nagmumula sa ating Pangulo. Bakit? Siya yung ating Pangulo ng Pilipinas. Siya yung pinakamataas na leader sa bansang Pilipinas. Inaakusahan siya ganyan, kailangan talaga na magbigay siya ng pahayag dyan, yung mga ganyang dokumento. Kasi wala buong kanyan hindi tayo pwede mag-akusa dyan na kung totoo, hindi pwede yun, di ba? Sige, yung mga bagay na gusto nating i-establish dyan, yung pwedeng pagmumulan kung magiging legit, yung pwedeng pagmulan ng legit na record na yan. Ito, isa sa mga pwedeng masabi natin na legit yan para simulan ng investigasyon, doon sila magsimula siguro sa kwan. Yung individual na nakalagay dyan, na celebrity, pwede nilang hanapin yan, nakalagay dyan. Bagamat tinakpan lang pansamantala dahil siyempre ginagalang natin, nasa privado na sila o hindi naman sila doon sakop. Baga, nananahimik sila, siyempre. Wag na nating, siyempre, siguro, yun ang paliwanag ni Mari, wag na idama yung artista na nakapalob dyan. May kuwan kasi po siya may babaeng kasama rin at saka yung kuwan, di ba? Kaya hindi na talaga nila isinama yun sa ganong sitwasyon. Kaya in-erase o pinakpan yung kuwan na yun, yung pangalan na yun para hindi naman madama yung kuwan. Di ba? Pero ang mga pwedeng tingnan na para maging legit yung kuwan, yung mga ginamit na sasakyan. Detalyado naman kung anong klaseng modelo, Toyota, ganyan. At nakakuan din yung kulay, tapos may plate number siya, di ba? Iyan ay kung nabinta man siya o nawala na yan, pero naniniwala tayo na may record po sa LTO yan. Kung first owner o second, third owner pa yan, lilitaw pa rin yung record yan kung sino yung unang-unang may-ari, kung sino yung pangalawang nakabili o pangatlo. Kung wala na nga po yung record kasi medyo matagal na, 2000, di ba? Matagal na yan. Pero naka-record po yan sa LTO. Pwede nilang dun tingnan o alamin kung yung mga sasakyan na nabanggit dyan sa dokumento na yan, talagang yun nga po yun. Kasi may mga may mga brand pa ng sasakyan. Diba? May Crosswind, may diba? May mga ganun, Toyota, diba? Kaya tapos alamin kung sino yung may-ari o sino yung nandoon, yung may-ari na nun, totoo ba na nandoon, yung ikaw nandoon ka doon kasi nandoon yung sasakyan mo. Hindi na alamin sa LTO yan, malinaw yan, di ba? Tapos para ma-establish kung maikumpara kung talagang legit nga yung nilabas ni Maharlika doon sa mga record ng LTO, di ba? Kasi may kulay Sumablay ka lang ng isang sasakyan dyan, yung kulay, wala na yon. Kumbaga, na yan. Mali na yon. May kulay siya at may plate number. Pag tumugma yon, medyo, di ba? Medyo katanggap-tanggap, di ba? Kasi may kulay siya. Tapos yung isa pa na pwede nilang pagsimulan ng talagang totoo yung dokumento, yung agent nun, pirmado ng agent may agent siya. Kung anong pangalan nun, tinakpan na lang pero pwede nilang hanapin yan o alamin, tanungin yung agent, di ba? Yan. Pwede yan kasi may order nga, may agent. Tapos yung isa pa, yung dokumento, may logo siya di ba? May logo, may headers, di ba? Naka-headers sa taas kung saan nagmula, yung sa PDEA, di alamin yung font, di ba? Kung yung yun tama doon sa inilabas ni Maharlika, kung tatama doon sa font ng PDEA. Kung yun talaga yung tamang logo ng PDEA. Yun, isa sa mga matasabi natin. Kung magtutugma siya, legit siya. O yan. Pero madali naman, sabi nga ng iba ng comment, madaling gayahin. Diba? Pero iba pa rin. Malalaman pa rin talaga kung ginaya o hindi. Kabisado ng mga magagaling niya sa mga dokumento. Alam nila yan. Kaya yun, isa sa mga pwedeng alamin. Diba? Kaya malalaman natin kung legit siya o hindi. Yun nga. Pero ang kwan dyan, siyempre, dahil inaakusahan siya ng ganyan, naglabas ng ebidensya, magpahayag po siya dyan. Ako bilang Pilipino, hihintayin ko po yung pahayag niya. Pero hindi po ako nagbibigay ng conclusion kung tama ba o totoo ba o legit ba yan o hindi legit yan. Wala po. Tayo nakabase lang po doon sa dokumento na iimbestigahan at maglabas sila ng kung talagang legit siya, doon lang tayo magkukan. Sila ang may alam dyan di ba? Kaya antabay pa rin tayo. Guys, iimbestigahan yan di ba? Kung legit siya, hindi.
Pero base sa akin sariling pananaw, talagang kailangan niya magpaliwanag diyan. Kailangan niyang magbigay ng pahayag, pero may mga bagay kasi na kwan, di ba? Depende sa advice nung kwan mo, yung nakapaligid sa'yo. Kung bibigyan nyo ba ng bigat yan, trending yan, di ba? Kung bibigyan nyo ng bigat para sabihin, o maglabas ka ng pahayag dyan. Pero para sa akin, kailangan talaga siya maglabas niyan. Bakit? Siya po yung ating pinakamataas na nanunungkulan sa bansang Pilipinas. Siya po ay namumuno. Siya po yung ama ng Pilipinas. Ganyan na inaakusahan, magbigay po siya ng pahayag dyan. Inihintay po ng sambayanan yon. Sa akin, inihintay ko po kung ano po ang ilalabas niyang kontra o sabihin niya yung mga dapat na tungkol sa dokumento na yan. Tapos isa pang pwede nilang pagmulan, yung unit, di ba? Kasi kompleto sa may number yung unit. Tapos kung saang lokasyon, sa may Makati City, di ba? Sa may Rockwell. Tapos yung may unit, may number. Kung mayroon pa rin yan, kung hanggang sa ngayon ay nandiyan pa rin yun, alamin nila yung may-ari ng unit na yun. Kasi kahit na nabili nga yan, may record pa rin talaga kung sino yung unang may-ari. Di ba? Iyon ang mga dapat na i-establish para malaman kung legit o hindi. Malinaw po yan. Doon dapat sila mag-imbestiga, doon sila dapat tumingin kung nararapat nga ba o tama nga ba yung mga dokumento na yun na inilibas ni Maharlika. Di pa subalian nila yan. Itong unit ito hindi mali. Yung number nun nakalagay sa dokumento ni Maharlika ay mali, o di ba? Lalabas kagad yan. O ibig sabihin, kuha na kagad yan, mali na kagad, o di ba? Pero tingnan nila kung tutugmado sa dokumento ni Maharlika, yung base yung number na ibinigay na unit sa may Rockwell, kung talagang yun nga, di ba? Tapos, siyempre, nandun na yung alamin kung sino may pag-aari doon, kung sino may ari. Tapos yun nga, sa mga sasakyan, kung sa ibinanggit na sasakyan ay mayroong isang sasakyan doon na pag-aari ni BBM, o di ba? Di alamin yan, o di ba? At pwede niyang i-counter yan, di ba? Kung talagang wala naman ako doon. O ito, kaso nga kompleto pati yung color kasi. Tapos yung plate number, mayroon. Kaya hindi pwede mong sabihin na, ay, fake yan kasi walang plate number. Mayroon eh. Di tingnan sa LTO. Di ba? Kung sinong may-ari ng ganung sasakyan. At kompleto, may kulay nga po. At kung anong model mayroon. O di malinaw yan. Kaya doon lang tayo maghihintay. Doon lang tayo magre-relay kung totoo yung sinasabi doon sa dokumento. O totoo yung inilabas ni Maharlika na dokumento base doon sa mga ibinigay natin o base lang doon sa ating alam na pwedeng pagmulan ng investigasyon para matrace kung talagang totoo o hindi yung dokumento na tutugma doon sa mga binanggit, di ba? Ipagsasalubong nila yan eh, kung tutugma doon. Yun yung mga tinatawag na kwan. Pero yung tinatawag na base doon sa sinabi ni Maharlika na pinigilan at ang kanyang pahayag ay baka nga, di ba? Yung may ganung kwan eh, scenario. Baka nga hindi nakita ng presidente yan, di ba? Dahil, bakit? May pumigil daw, yung sinabi, isang cabinet member, pinigilan. May napanood naman ako kagabi na obstruction, di ba? O nga naman, kasi may order, tapos pigilan mo, obstruction of justice yan, matawagin. Pinipigilan mo yung pagpapatupad ng, di ba, order. Pwede mo siyang sabihin na obstruction of justice yan. Di ba? Mali. Di ba? Meron napanood kagabi ganun eh. Pero, may posibilidad. Pwede rin. Bakit? Siyempre, pwede, kung ikaw, malapit, di ba? At malapit ka sa kamag-anak o na doon, pwede mo siyang arborin. Ganoon naman talaga yung kalakaran sa ating bansang Pilipinas. May nangyayaring arboran, di ba? Pero hindi ko po sinasabi na inarbor ha, hindi po ha. Yung opinion ko lang po yun na may posibilidad din na gano'n. At may posibilidad din na talagang hindi nakita o nakita. Kasi unang-una, pag sinabi mong hindi nakita, panahon nung Noy-Noy, di ba? Galit na galit sila sa mga Marcoses, di ba? Yun na siguro mga pagkakataon para iporsige niya. Di ba? Para durugin niya yung mga Marcos, di ba? Pero bakit hindi ang pahayag bakit hindi nakita? O baka nga hindi nakita ng Pinoy yung order na yon. At nung isi-serve na yan o pupuntahan, may pumigil ng isang cabinet member. Hindi natin alam kung sino yan. Pero nung time ng panahon ng Pinoy, alam naman natin. Di ba? Kung sino yung cabinet post na malalapit doon sa mga family ng di ba?
naging kabinete niya si si Mr. Palengke, di ba? Pero hindi po sinasabing gano'n, ha. Wala po. Ito yung history lang kung sino mga naging kabinete niya doon. Naging kabinete niya si Marcos diyan, di ba? Pero hindi po sinasabi na si Marcos, ha. Kinukuha lang natin yung mga membro ng kabinete niya nan, di ba? Kung sino-sino 'yon, di ba? Yan, marami naman yan, kumbaga. Pero hindi naman sinabi doon kung sino yung kabinete ang pumigil o nag-hold, di ba? Di ba? Kaya 'yun ang masasabi natin na hindi tayo pwede magbigay ng konklusyon, di ba? Pero kung tatanungin, kung ako ba naniniwala o hindi, ako pag tinanong niyo po ako ng ganon, masasabi ko po, may posibilidad na maniwala ako kasi may mga detalye. Pero hindi ko sinasabi na naniniwala po ako, ha. Hindi po ako 100%. Pwede ko pong paniwalaan siya. Base lang po sa aking kuwan. Pwede ko siya paniwalaan. Pero pwede rin magkamali. Lahat naman tayo, nobody's perfect, di ba? Kaya lang, di ba? Kaya nga sabi ko nga, hintayin natin yung magiging investigasyon, di ba? Magiging pagtutugma-tugma ng mga dokumento na yan sa LTO, sa PDEA, pero base doon sa inilabas ng PDEA na walang record sa narcolis itong BBM, di ba? Kuha na yan, kumbaga, o walang record nga naman, di ba? Pero sabi niya, tingnan daw yung record sa PDEA, yung mga ganong taon, pero di ba? Pero dahil naglabas na, di ba, nung last 3 months ata tayo, naglabas na hindi naman walang narcolis, ay hindi nakapalob sa PDEA yung pangalan ng, di ba, ng BBM. Yun ang inilabas nila, di ba? Pero yun nga, sinasabi ko nga, wala tayong karapatan magsabi kung tama ba o legit ba o peke yung dokumento na yon, di ba? Ang makapagsasabi lang yan yung otoridad na may kaalaman tungkol sa mga dokumento na alam nila kung peke o hindi. Pero tayo hindi natin malalaman yan kung peke o hindi, di ba? Yung mga binanggit nating question ay bahagi lang na ating kaunting kaalaman na pwedeng pagsimula ng investigasyon. Yung sa sasakyan, di ba? Doon sa unit, kompleto yung unit, doon sa Makati, yung target nila, yun, di ba? Tapos yung mga celebrity, yung artista na nakapaloob doon, di ba? Tapos yung agent, marami mga opsyon na pwedeng tanungin o alamin kung talagang yung sinasabi nakalagay sa dokumento ay siya yun o may kaalaman ka ba doon? O, shout out sa mga may kaalaman doon na inilabas ni Maharlika. Maharlika, pwede niyong kanyan. Pwede kayong magsalita, mag-speak up tungkol dyan. Pwedeng negative o positive. Ibig sabihin, pwede niyong pabulaanan, pwede niyong patotohanan. Yun lang. Okay, mga kapatid, sana po nabigyan natin ng konting reaction. Hindi po tayo nanghuhusga, ha. Wala tayong sinasabi na totoo yung dokumento na inilabas ni Maharlika. At hindi rin tayo nagsasabi na peke po yun. Di ba? Ang may kaalaman lang yun, yung nasa NBI, yung tinatawag na magsusuri kung iba'y legit o fake, di ba? Sila lang po may alam dyan. Yan ang mga pinag-aralan nila. Kaya hintayin natin yung ilalabas na investigasyon dyan, di ba? Kung ano man ang lumabas na investigasyon, igalang natin. Bigyan natin ng 100% pagsuporta. Kung may mga agam-agam, kung ano pa man, ikarapatan nyo po yun. Pero ako, kung ano man ilalabas na investigasyon dyan, kung ano man ang maging resulta dyan, kung may agam-agam man ako, hindi ko po isasabihin yun. Basta kung anong lumabas na resulta doon sa mga expert na magsusuri ng dokumento, igalang po natin. Ganun po mga kapatid, salamat at God bless. Ganun lang mga kapatid lagi. Salamat at sinasabi ko lagi, pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. Kaya hintayin natin ang tamang resulta. God bless. God bless. Thank you sa inyong lahat. Pagpalain po naman tayo ng ating buong may kapal. At bigyan ng malawak na kaisipan. Bigyan ng tamang desisyon, tamang pagpapalakad sa gobyerno, yung aming mga nanunungkulan. Bigyan niyo po sila ng wisdom upang kami gabayan, kami mapangunahan. At yung mga bagay na mali, dapat ilantad niyo po, Ama. Ilantad niyo po sila. Huwag niyo po silang hayaan na nangingibabaw yung mga alam namin mali o alam ng mga na hindi namin alam na mali pero kayo may kabatiran po na mali yun. Ihayag mo po sila, Ama, upang maging maayos po ang aming bansa. Maging mapayapa, maunlad, at mawala yung mga ganyang tao na kung talagang mayroong bahid, ihayag nyo po. Kung siya naman po'y
matuwid at malinis, ihayag nyo rin po para malaman ng buong sambayanan na yung tao na yan ay malinis. Yung tao na yan ay may bahid. Kayo na po ang bahala, Ama. Salamat at God bless sa lahat. Thank you. Thank you.